Sa Parapo 3, paragraph 3, sabi ho dito, sa iisang banal at walang hangganan Diyos, mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Salita o Anak, at ang Banal na Espiritu. Sila ay isa sa kabuuan, sa kapangyarihan at sa kawalang hanggan. Ang bawat isa ay ganap na Diyos. Gayunman, ang pagka-Diyos ay iisa at di nahahati. Nais ko po ulitin ang mga salitang gayunpaman, ang pagka-Diyos ay iisa at di nahahati. Sa ating mga nakaraan po na pag-aaral of our Sunday School Confession, we have come to learn that bagamat may tatlong persona sa banal na Trinidad, sila po ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. Mapalayunin, mapakalikasan, mga katangian, lahat po sila ho ay nagkakaisa. Yan ang rason kung bakit po madalas na binabanggit po ng Biblia that Yahweh is one. Yan ang rason kung bakit po binabanggit ni Pablo na may iisang Diyos, may iisang Panginoon, Jesucristo, may iisang banal na Espiritu. Yan din po ang rason kung bakit po sinabi na ating Panginoon sa kanyang pananalangin in John 17 na ang mga alagad ay maging isa, kagaya natin Ama na nagkakaisa. So yung pagiging oneness ng banal na Trinidad ay hindi tumutukoy po sa oneness ng persona, kundi oneness bilang Diyos. Ngayon, nabanggit po na ating mga Reformed Baptist na kapatid na ang Diyos po ay iisa at di nahahati. Now, ano po ang ibig sabihin na ang Diyos po natin ay di nahahati? Kundi sila po ay iisa sa lahat ng bagay at hindi divided in essence. Ang ibig sabihin po niyan, if I may illustrate, sa iisang Diyos, may tinatawag po essence. Kapag sinabi po yung salitang essence, ito po ay katumbas ng mga English words po natin, kagaya po ng the very attribute, the very nature, the very being ng ating Diyos. So in other words, essence means the being of God. We could say the attributes of God. And lastly, the nature of God. Sa madaling salita, what makes God, God? By nature, He is everlasting. By nature, He is all-powerful. By nature, He is all-knowing. So when we say na ang Diyos po natin, by nature, essence, or being, ay Diyos, what we are saying is, He is all-knowing, all-powerful, He is infinite, He is perfect. Pero sa sanga ng salitang essence, may mga tinatawag po na mga different categories ng attributes. Kasi nabanggit ko po dito yung salitang attributes. Subalit, kung ito po ay hihimay po maigi, may mga kategorya po na attributes na meron po ang Diyos. Halimbawa, may tinatawag po na summarized attributes. And then may tinatawag po na mental attributes. And then may tinatawag po na moral attributes. And then may tinatawag po na purpose attributes. So, ang ibig sabihin po nito, sa iisang Diyos, bagamat tatlo ang persona, hindi sila nahahati sa kanilang essence. Na sa madaling salita, when we talk about moral attributes, bahagi po dito, the holiness of God. Bahagi po dito, the grace of God. And so on. Pagdating po dito sa mental attributes, dito po pumapasok yung knowledge ng Diyos. Wisdom ng Diyos. Pagdating po dito sa purpose attributes, He is, we could say, sovereign. He is almighty.
in His decrees. At pagdating po dito sa summarized attributes, God is perfect. God is indivisible. Nang ibig sabihin, hindi siya nahahati. God is spiritual. Dahil ang Diyos ay espiritu. Okay? So ngayon, ang ibig sabihin po ng ating mga kapatid na Reformed Baptist, na ang Diyos po ay iisa, lahat po na nabanggit po dito bilang halimbawa, ay parte ng kanyang iisang kalikasan o katangian bilang Diyos. Lahat po yan ay bahagi ng kanyang pagiging Diyos. Pero nung sabihin po ng ating mga kapatid na hindi siya nahahati, ang ibig sabihin po niyan is that sa tatlong persona, Father, Son, Holy Spirit, hindi nahahati ang mga attributes po na ito sa iisang persona lang. Nang ibig sabihin, sino po ang may malawak na pangunawa? Sino po ang pinakamarunong? Hindi pa pwede ang ama lang. Bahagi po din diyan ang anak. Bahagi din po diyan ang Espiritu Santo. Dahil kung ang ama, He knows all things, at sinabi po ng Biblia, how great is the wisdom and knowledge of God, ganoon din ang Espiritu Santo. Dahil ang trabaho ng Espiritu Santo is to guide you into all truth. Ganoon din si Kristo. He will remind you of the words I have taught you. Before you came under that tree, I have already seen you. So may omniscience ang tatlong persona. So ngayon, saan natin mababasa ang Biblia that lahat ng mga attributes po na ito ay hindi nahahati sa iisang persona lang ng banal na Trinidad? Well, I want to take you first dito sa moral attributes. Let's focus on the word grace kasi we know that the Father is holy. Holy is your name. Thy kingdom come. Thy will be done. Alam natin yun. We also know that the Spirit is holy. Ang tawag sa Kanya, banal na Espiritu. We also know that Jesus is holy, the Holy Son of God, the Holy One of Israel. Pero what about yung salitang grace? Do each of the Trinity or persons of the Trinity, do they have this moral attribute of being gracious? Now, most of our texts ay manggagaling po sa Revelation. So, basahin po natin ang Revelation chapter 1, talatang 4 at 5. Revelation chapter 1, verses 4 and 5. Okay? Sabi po dito, mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Now, sa ating Tagalog na salin, ang nakalagay po dito, sumainyo nawa ang pagpapala. So that kind of indicates that may the blessing and peace be upon you. Pero ang literal na salin po dito, grace and peace. Now, bakit importante po ang salitang grace? Dahil, natatandaan niyo po ba yung benediction na binabasa po natin sa Aklat ng Bilang, chapter 6? May His face shine upon you. May His goodness shine upon you. Yan po yung tinatawag the grace of Yahweh sa mga Israelita. Ngayon, sa panahon po ng mga Hudyo sa Lumang Tipan, hindi pa ho nagiging klaro sa kanila kung sino po si Yahweh. Ang alam ng po nila, si Yahweh ang nagpalabas sa kanila mula sa Egypto. Pero kung pag-uusapan ho natin yung 3 persona sa iisang Yahweh, hindi po yun naging klaro sa kanila. Kaya pagpasok po natin sa Bagong Tipan, inilinaw po na ating Panginoon kung sino si Yahweh. Na si Yahweh ay iisa, pero ipinahayag sa pamagitan ng 3 persona. Hindi po yan naging klaro sa Lumang Tipan. Kaya nga tuwing binabanggit po ni Kristo, I am. Bago pa man dumating si Abraham, I am.
Anong ginawa po ng mga Hudyo? Pumulot sila ng mga bato at nais po nila batuhin si Jesus dahil akala nila siya po ay nagbibigay ng form of blasphemy laban kay Yahweh. Now, the reason why kailangan ko po banggitin po yan is because ang biyaya sa Lumang Tipan, particularly sa number 6, can only be given by God. Now, kung ang biyaya ay nagmumula po sa Diyos, sa anumang uri po niyan, at si Yahweh lang po ang makapagbibigay ng biyaya, bakit po binanggit po dito na ang biyaya at kapayapaan ay nagmumula kanino? Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. So ngayon, yung itinuturo po na ating mga kapatid, nung sabihin po nila sa iisang Diyos at sa kanyang mga katangian, hindi po ito nahahati, hindi ibig sabihin po that ang biyaya ay para lang sa Ama. Kundi nagmumula din po yan sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaya ang tawag po kay Kristo, siya po ay puno ng katotohanan at biyaya, full of grace and truth. Moreover, kung babasahin po natin ang chapter 5, there is another moral attribute or attribute of purpose na makikita ho natin. In chapter 5, beginning at verse 6, tignan nyo ha. Chapter 5, verse 6. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa, na mukhang pinatay, pero nakatayo na sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Now, what will you notice in this text? Ang anak, ayon po sa Revelation 5, has 7 horns, 7 eyes. Yan ang nakalagay. At ano po ang nilalarawan o ano po yung ibig sabihin po ng simbolo ng horns? In the Old Testament, ang nilalarawan po ng horns is kapangyarihan, power, strength, might. Ngayon, yung numero na 7 ay naglalarawan po ng completion, perfection, kabuuan. So kapag pinagdikit po natin ang kahulugan po ng bawat nilalarawan in number and in symbolism, ang pinaparating po dito si Jesus bilang tupa ng Diyos ay may perfect na kapangyarihan. Okay? Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng eyes? Kung ang sungay ay naglalarawan po ng kapangyarihan, ang nilalarawan po ng mga mata is perfect witness, perfect knowledge. Alam niya, nakikita niya ang lahat. Perfect omniscience. Walang maitatago ho sa kanya dahil kitang-kita po niya ang lahat. So lagi ho natin tatandaan na si Kristo has perfect power, perfect insight, perfect omniscience, perfect wisdom, perfect knowledge. Nababasa niya ang puso ng tao. But the question you want to ask, ano kinalaman po niyan sa mga ibang persona ng Trinidad? Dahil sa ating binasa kanina, totoo, ang anak is perfect in power, perfect in wisdom. Pero hindi natapos diyan. Notice what it says in verse 6. Mayroon 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang ang anak ang may ganito. Maging ang espiritu may ganyan din. In other words, the perfect power of Christ, the perfect insight of Christ, is the Holy Spirit. Pero in order for the Holy Spirit to be perfect in power, perfect in insight, kailangan meron din siya katangian bilang Diyos. So you see, hindi nahahati. Hindi natin pwede sabihin ng ang Ama,
siya lang ang tinatawag na Ama sa Biblia. Maging si Kristo minsan tinatawag Eternal Father. And there's two ways of interpreting Isaiah 7 or Isaiah 9 kung bakit po siya tinawag walang hanggan na Ama. Number 1, He inhabits eternity. Number 2, siya ang hari na kailanmay hindi mamamatay. Kasi meron po itong koneksyon sa mga ancient Near Eastern backgrounds sa panahon po na yon, that kung ikaw ay magpapaalipin sa isang hari, tatawagin mo na siya Ama, habang ikaw naman ang kanyang anak. Pero dahil po sa ating napag-aralan, si Ahaz, ginawa po niya alipin ang kanyang sarili at tinawag po niya si Tiglath-Pileser bilang ama, pero si Tiglath-Pileser ay hindi masasabi walang hanggan na hari. Ipinakita po ni Isaiah sino yung tunay na walang hanggan na hari na kung tawaging Eternal Father, at yan po ay walang iba kundi si Jesus. Are we understanding that? So, when we say God is one, pero hindi nahahati, lahat ng ito are all in the Father, the Son, and the Spirit. Now, another question is this. Pagdating po sa dalawang elemento na kung tawagin ontology, and the second, function, dito nagkakaroon po na maraming kalituhan maging sa loob ng sinaunang simbahan when you study church history. Dahil hindi pa daw po na-formulate yung mga doktrina na meron po tayo sa ating kasalukuyan, nagkaroon po ng mga borderline heretical views, nagkaroon po ng mga maling pananaw tungkol sa Trinidad. Lalo na po in the 2nd, 3rd, 4th century. Dahil again, bagamat napaka-importante po na sinuunang simbahan sa ating pang-unawa ng doktrina, they didn't have everything correct. So, pagdating po sa mga Latin fathers, kagaya po ni Origen, pagdating sa ontology, dahil hindi po niya mapagkaisahan kung paano nagiging isa ang ama at ang anak bilang kapantay ng bawat isa, dahil nga nagkatawang tao ang anak, ang itinuro po niya is that the Father is greater, the Son is a lower type of God, so to speak. There are some writings that suggest that hindi God ang ginamit, kundi creature, special creature. Now, I don't know how accurate that is, pero yan po ang naging pananaw ng mga sinuunang fathers of the church. Na pagdating sa ontology, at kapag sinabi po isa itang ontology, ang ibig sabihin na po nito is essence. Okay? So, by essence, ang Diyos po ba, may mga rank po ba yan? No. Pero pagdating sa salitang function, nagkakaiba po ba sila? Yes and no. Hindi sila nagkakaiba pagdating sa layunin, pero nagkakaiba pagdating sa pagkilos doon sa iisang layunin. Halimbawa, hindi ang Ama ang buwaba para magkatawang tao. Si Jesus yun. At hindi si Jesus ang buwaba the second time para buhayin po ang mga patay from spiritual death, kundi ang Espiritu Santo. Hindi si Jesus ang ibinigay bilang tanda ng mga mananampalataya, natutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang pinangako, kundi ang Espiritu ng Diyos. At hindi rin po ang anak, ang masasabi po natin, lagi nakaluklok sa langit dahil ang Ama lang ang nakagawa po nun. So in a sense, pagdating po sa ontology nature ng Diyos, hindi sila nagkakalayo. They're all the same. Parehas po sila. Pero pagdating sa function, ang pinakaiba lang po ni Jesus dito sa ating Panginoon na Ama at Espiritu Santo, siya lang ang nagkatawang tao. Siya ang nakaranas ng kamatayan. At pagdating po niya sa kanyang second coming, hindi siya babalik ho bilang Espiritu, kundi bilang God-man. Bilang tao. Pero Diyos. So sa isang banda, meron po sila pagkakaisa pagdating sa katangian at lahat ng bagay, pero pagdating sa pagkilos, diyan po sila medyo nagkakaiba, pero iisa lang po ang kanilang layunin.
So, nung sinabi po na ating mga kapatid that gayon man ang pagka-Diyos ay iisa, yung tinutukoy po nila na iisa is the essence. And when they say hindi nahati ho yung kanilang pagkakaisa, they're again referring that lahat ng meron po na essence sa Diyos ay hindi maibibigay lamang sa iisang persona, kundi ang lahat sa kanila ay may ganito. So with that being said, God is one, but three. God is three, but one, if that makes sense. Or let me rephrase. God is one, revealed in three, and in that triunity, you have God. Okay? So, nawa po sa ating pag-aaral, nitong hapon naging klaro ho sa atin, that kapag may nagsabi, ang Ama po ba ang mas pataas kay Kristo? Pagdating sa function, yes. Dahil nagkatawang tao siya eh. Nag-anyong alipin siya eh. But if you say, mas mataas po ba ang Ama kaysa sa Anak pagdating sa essence or ontology? No. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay? So always remember mga kapatid, always make that distinction. Ang pinag-uusapan po ba natin dito, function or yung essence? Kung pag-uusapan essence, no, pantay-pantay sila. Kung pag-uusapan natin ang function sa kaligtasan ng mga tao, doon sila nagkakaiba. Pero hindi nangangahulugan na porket may pagkakaiba ka ng pagkilos, mas mataas ang isa kaysa sa isa pagdating sa essence. Hindi ho. Essence never changes when it comes to yung kanilang pagiging equal sa bawat isa. So again, with that being said, nawa po naging klaro ho sa atin kung anong ibig sabihin ng ating mga kapatid na Reformed Baptist. Does anyone have any questions this afternoon sa ating mga napag-aralan? Yes. Pastor, alam po natin na ang Diyos po ay Espiritu at isa lang po yung Espiritu na yun. Can you explain and elaborate bakit ginamit dun sa Revelations chapter 5 verse 6 na sa English kasi sabi, which are the seven spirits of God? Bakit ano siya, meron siya plural na? Yeah. So the plurality there, kapatid, is understood in two ways. Kasi sa mga ibang salin, they would interpret that not as capital S, kundi small s. So kapag small s tapos plural pa, ayon sa ilan, mga anghel daw tinutukoy dyan. The problem, however, is that angels are never called perfect in that manner. They're holy, pero wala silang tinataglay ng ganong klaseng katangian. Now, in some translations, capital S ang nakalagay. Plural din. So does that mean ang Espiritu Santo ay literally seven in personhood? The answer is no. But rather, kagaya ng salitang Elohim, although plural yon, ang tinutukoy dito is the majesty, the magnitude ng kanyang pagiging Diyos. So bilang seven horns, seven eyes, the magnitude and majesty ng kanyang perfection and might ang tinutukoy doon. Yeah. I don't think that would be literally seven literal Holy Spirits. I think that what's being referred to here is yung magnitude ng kanyang pagiging Diyos. Okay? Excellent question. Anyone else have any other questions this afternoon? Yes, bro. Pastor, how do we, I want to say this carefully, how do we distinguish or at least make the distinction ginagawa nga iba-iba ang function nila without necessarily subordinating the Son, especially currently, kasi nga, we have to be careful with that kasi when we say, in one sense, the Son is subordinate in a specific function, how do we view that in light of, patay-patay ang tatlong person? Yeah. I won't be able to answer that in a summarized form kasi may distinction doon what you mean by subordination. Are you referring to the eternal subordination in the sense of relationship of order? Or are you referring to subordination in the sense, in the heretical view, na mas mataas na Diyos ang Ama kaysa sa Anak? If the former, then we could say that kaya naman nagkakaroon ng, I don't even want to use the word subordination. Kumbaga, order of relationship na lang sasabihin ko. That the Father has always been the Father, the Son has always been the Son, the Spirit has always been the Spirit. Again, hindi siya tumutukoy sa nature ng Diyos as ito yung pinakamataas, ito yung mababa, etc. But yun ang relasyon nila sa bawat isa. Para lang maunawaan natin who this God is.
But if we're talking about yung saitang subordination sa kanyang pagkakatawan tao, I think that's quite clear. Doon pa lang sa Pilipos 2, inilinaw na eh. Ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. So anytime that we're talking about yung sa panahon ng pagkakatawan tao ng ating Panginoon, we could say that what is the purpose kung bakit siya pumarito? Is to do the will of the Father. It is your will that I desire to do, to submit to. So subordination in that way, yes, parte yun ng state ng kanyang humility. Pero what I would refuse to say is that yung subordination na binabanggit ng iba is that pagdating sa essence, mas mataas ang Ama. That is wrong. So anytime that ang Ama ay tinawag Ama, ang Anak ay tinawag Anak, Espiritu Santo ay tinawag Espiritu Santo, kung tatanungin po natin bakit ang Ama ang nangunguna, because yan ang plano ng Diyos on how He reveals Himself in the order of relationship, not necessarily order of ontology. Okay? If that makes sense. Okay? Very good. Anyone else, Brother Joel? Bakit ang anak ang bumaba, hindi yung Espiritu Santo? O kaya yung Ama ang bumaba, yung anak ang nasa... At bakit meron bang meron bang paraan ng Diyos bakit niya ginawa yun? Na bakit niya pinababa ang anak o kaya yung Espiritu Santo ang ginawa niyang taga-magitan sa tao? Ang sagot po dyan, Brother Joel, yun ang pinlano po ng Diyos eh. At kasi yung tinatanong po ninyo is referring to eternity na eh. Na kung tawagin the covenant of redemption, ano ba yung pinagkasunduan ng tatlong persona bago pa man likhain ang mundo? So dahil po sinasabi ng Biblia sa unang Pedro, ikalawang Pedro, chapter 1, na si Kristo ay itinalaga bago pa man likhain ang mundo, yun po ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig na ito yung pinagkasunduan ng bawat persona. Yeah. So I don't know, but what I do know, yun ang kanilang desisyon. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions this afternoon? Brother Ray? Pastor, tanong ko lang po yung dun sa Revelation chapter 1 verse 4. Yung confirm ko lang po yung sinabi dito na grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come, pertaining to Him sa Father. I would say so in that passage. Dahil after that, after mabanggit yung Espiritu Santo, binanggit na si Kristo right afterwards. So sa Father. I would say that's the Father. Pero, ang pinagdedebatean po, Brother Ray, is when you get to verse 8. Kasi naulit na naman eh, who was and is to come. So dahil some translations have that in red, they suggest that's Christ. So yung title po na yun, hindi lang nalilimit sa Father. Right, so kagaya po na napag-aralan natin, hindi nahahati yun. Yeah. Yeah. Kasi in a sense, kahit nga po ang banal na Espiritu, they will dwell and come with their people sa bagong langit at bagong lupa in all fullness. So ang bawat miyembro ng Trinidad, bagamat ang Espiritu Santo hindi na siya aalisu sa atin, but in a sense, they're going to dwell or come with their people as a whole in the new heaven and earth. So kaya sinabi who was and is to come. Yeah. Okay. Anyone else? Sister Lisa, may tanong po kayo. Okay. Anyone else? Brother Jude? Sa Matthew 5:5, sabi mapalad kapag kumbaba dahil mamahalin nila ang mundo. Bakit mundo? Ibig sabihin na bago na may mundo, no? Tumutukoy po yun that mamanahin po nila yung bagong langit at bagong lupa. O bago na yung mundo. So that's a promise na matutupad in the future. Yeah. So hindi necessarily that they have obtained it. Pero in a sense, dahil napag-aralan nga po natin, ang kaligtasan may tinatawag na already and not yet. We're already, nag-ahari na tayo kasama ni Kristo, pero yung maranasan natin fully, hindi pa. So yung mundo na to is like Jerusalem na, New Jerusalem. In my understanding, Brother June, we are the New Jerusalem. Yeah. So yung new earth na binabanggit po dyan is yung binabanggit kanina sa Isaiah 65, Revelation 21. Yeah, yun po yun. Okay? Very good. Anyone else? Ma, may tanong po kayo. Pastor, si Jesus
iba ang mukha niya. Ibig sabihin, ano ang mukha niya. Yeah. Kasi sa Revelation 9, lalo na sa chapter 1, ipinakita ho, or rather, inilarawan ni Juan sa pamagitan po ng pangitain kung anong itsura po ni Kristo bilang larawan lang, pero hindi literal. Ang kanyang mata ay parang apoy. Ang kanyang balat parang dinaan sa apoy. Tapos ang kanyang boses ay parang many waters. So I don't think that literal po yun. But what I do know is that kapag bumalik po si Kristo, makikita po natin siya for who He is. Nasa unang Juan 3 po yun eh. Hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap, pero ang alam natin sa kanyang pagbabalik, makikita na natin siya for who He is. Yun ang nakalagay. And we shall be like Him. So, I believe that maari hindi ibinigay po ng Biblia ang kasagutan kung ano po magiging itsura ni Kristo sa kanyang pagbabalik. But what we do know is that kung ano man po ang itsura po niya, He is a glorified man. God and man. So glorified po siya. Hanggang dun lang po, ma. Yeah, hanggang dun lang po. Yeah. Okay, good question. Anyone else have any other questions? Okay, kung lahat po ay naging klaro, ay purihin po ang Panginoon. It's so important that we ask you guys if you have any questions so that pagkatapos nito, hindi ko maririnig yung, Pastor, anong ibig sabihin ng ontology? Right? Kasi naipaliwanag na kanina pa. Pero kung itatanayin ho natin yun, wala din ho kaso. Right? It's not a problem. Pero if there's no more questions, purihin po ang Panginoon, manalangin na ho tayo.